Ako ang inyong Lolo Paer at ito ang aking kwento. Pagbaba ni Vito ng sasakyan ay dumiretso kagad siya sa simbahan na nasa tapat lang niya. Ito na kasi ang nakaugalian niya bago umuwi ng bahay. Ngayong araw na ito ay huling pasok niya sa trabaho sapagkat nagpaalam siya sa amo na sa susunod na araw 1 linggo siyang hindi makakapasok. Nag-file siya ng leave upang mapaghandaan ang napipintong kapanganakan ng asawa niyang si Jemaya. Ito ang pangalawa nilang anak na hindi nila siguradong mag-asawa kung babae ba o lalaki. Hindi kasi sila nagpa-ultrasound dahil bukod sa mahal ng bayad, mas gusto rin nilang masurpresa. Ang hiling nila pareho ay maging babae naman sana dahil ang anak nilang panganay na si Jevy, 13 taong gulang ay isang lalaki. Nang nasa bukana na ng simbahan ng poblasyon, ay kaagad siyang lumapit sa ribulto kung saan nakalagay ang holy water. Isinawsaw niya ang kamay bago nag-sign of the cross. Pagkatapos noon ay tinanaw niya ang altar na nasa pinakaunahan pa. Pumwesto siya sa pinakadulong upuan pero hindi siya naupo. Nanatili lang siyang nakatayo at nagsimulang magdasal na mahina. Panginoon, salamat po sa 1 linggong pag-iingat mo sa akin sa stay-in construction site. Pati na rin po sa pamilya ko, sa mahal kong asawa na si Jemaya at sa anak naming si Jevy. Ngayon naman po, Panginoon, alam kong medyo kalabisan tong hinihiling ko. Pero ang dalangin ko nawa ay sa kapanganakan ng asawa ko ngayong linggo na ito. Maging maayos po at walang maging aberya. I-advance ko na po ang pasasalamat. Marami pa siyang ipinagpasalamat at idinulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Bago tuluyang lumabas ng simbahan ay lumapit pa siya sa mga santo na nasa bandang altar at hinimas-himas sa mga ito. Makalipas lang ng ilang minuto ay lumabas na rin siya kaagad ng simbahan at hindi sinasadyang makasalubong ang sampalaboy na nanghihingi ng limos. Para walang gulo ay dumukot na lang siya ng barya sa bulsa at binigay dito. Pagkatapos noon ay nagtungo na sa palengke na malapit lang din naman sa simbahan ng poblasyon. Dumiretso siya kay Manang Angie na suki na siya pagdating sa pamimili. Manang Angie, maganda nga po no. Bibili ako ng tuna. Meron ka pa po ba dyan? Ay, ikaw pala yan, Vito. Primero naman basta sa iyo, suki. Eto, kunin mo. 150 na lang yan. Dadagdag ako dahil ngayong linggo kapanganakan na pala ni Jem. Ay, salamat po. Napakabait niyo po talaga. Ay nako, basta suki ko. May dagdag. Pero kung hindi, walang dagdag, kundi puro bawas. Nagtawanan sila pagkatapos ng litanyang yon at habang inaayos na matandang ginang ang tuna fish ay muli itong nagbukas ng usapan. Hindi pa naman kasi ganon karami ang tao dahil 4:30 pa lamang naman ng hapon. Ay, nabalitaan mo na ba? Bigla ko lang naalala kasi buntis din ang asawa mo eh. Oh, ano po yun, Manang Angie? Eto na nga. Kanina lang din nakarating ang balita. Pero mag-1 linggo na raw pala ang nangyaring to. Ang nagkwento lang sa akin ng suki ko mismo kasi ang pinsan niya naman ang nagsabi sa kanya na opisyal doon sa katabing baryo na malapit dito sa poblasyon. Grabe po ang daming pinagdaanan ng kwento Ikaw naman, ganun talaga ang kalat ng balita. Pero mabalik tayo. Ang kwento roon mula sa katabing baryo, meron ngang namatay na buntis noong nakaraan. Hala, ano naman daw po ay kinamatay? Ito na nga. Ang sabi-sabi ng iba ay inaswang yung mag-ina. Pero hati ang paniniwala kasi dito sa lugar natin parang wala namang aswang. Yun nga rin po ang alam ko. Pero malay din po natin na meron na ulit ngayon. Ewan ko na lang din Ang kaso nga kaya hati ang paniniwala ng tao
kahit dito sa palengke nang malaman namin kanina ang balita. Ano kasi, nung kunin ang patay na bata sa katawan ng ina, normal naman ang itsura. Kumbaga, namatay lang sa loob gawa ng namatay mismo ang ina. Napa-sign of the cross na naman si Vito dahil naisip niya rin tuloy bigla ang kanya mag-ina. Nako, pasensya ka na ha. Dapat pala hindi ko na lang sinabi sa'yo ano. Naku, ayos lang po, Manang. Mas okay nga po yun para naman kung sakali mapaghandaan namin ng asawa ko lalo na sa susunod na linggo. Manganganak na si Jemaya. Teka po, ano pong tinitingnan ng mga tao na sanhi na kamatayan ng buntis? Hindi ho kaya may sakit naman yun? Hindi lang sinasabi o iniinda? Ay nako, sabi ng suki ko, nasabi naman ng pinsan niyang opisyal doon sa katabing baryo, lahat naman daw ng hospital record ng babae ay maayos. Simula lang daw ng may makasalubong yun na parang palaboy dyan sa simbahan ng poblasyon. Pero ang sabi-sabi rin ha, maraming kagalit ang babaeng yon dahil medyo may attitude nga raw. Hindi na halos inintindi ng matangkad na lalaki ang ilan pang mga sinabi ng matandang babaeng tindera sapagkat bigla na lang sumagi sa isip niya ang palaboy na nakasalubong kanina paglabas niya ng simbahan. Ano pong meron sa palaboy sa simbahan ng poblasyon? Isa lang yun sa tinitingnan na sanhi pero mas malaki raw ang posibilidad na maaaring kinulam o binarang daw yung babaeng yon ng isa sa mga nakaalitan niya. Paano naman ho nasabing kulam o barang? Ang kwento, bigla na lang daw nang hina yung buntis. Tapos, tinubuan ng mga butlig-butlig sa katawan. Hindi naman naikwento kung may mga insektong lumalabas sa butlig-butlig. Pero ang sabi kasi, tuwing gabi lagi siyang nagwawala at sumisigaw-sigaw. Kasi kung ano-ano ang nakikita. Ako, nakakaawa naman. Ay nako, sinabi mo pa. Nanuyo rin daw yung balat hanggang yun na nga. Bago pa manganak, binawian na ng buhay. Tapos kitang-kita raw ng asawa na nung namatay na ang babae, may lumabas na 3 malalaking langaw sa loob ng katawan. Mga busog ba? Hinuli nga raw ang langaw tapos ikinulong sa garapon. Pero kinabukasan bigla na lang din daw nawala. Ramdam na ramdam ni Vito ang matinding kilabot na gumapang sa kanyang katawan habang nakikinig sa kwento ng matandang babae. Hindi niya tuloy alam kung anong iisipin pero nag-aalala rin talaga siya sapagkat nabanggit sa kwento ang palaboy na nakasalubong niya rin kanina sa labas ng simbahan ng poblasyon. Nakakakilabot? Kaya maglagay ka ng pangontra sa asawa mo ha. Manghingi ka ron sa kababata mo. Ang alam ko yung lolo nun ni Vergel Antingero Lolo ni Vergel? Oh, gulat na gulat ka naman dyan. Di mo alam? Umiling lang si Vito na tila hindi pa rin makapaniwala sa sinabi ng matandang babaeng tindera ng isda. Inang ko po, naturingan kang kababata ng tao tapos hindi mo alam ang tungkol dun sa tao? Ganong klase kang ha? Hindi na natapos ni Manang Angie sapagkat may dumating ng mamimili na sinundan pa ng 4. Dahil doon ay nagpaalam na rin si Vito rito. Dahil excited na rin siyang makita ang mag-iina kahit pa ngayon ay medyo nagkaroon siya ng pangamba dahil sa narinig na balita. Dahil malapit lang naman ang kanilang bahay sa palengke ng poblasyon kaya nilakad na lang niya pauwi. Napadaan pa ulit siya sa simbahan at iginala ang tingin sa pagbabaka sakaling makita ang palaboy na binigyan niya ng pera kanina. Pero hindi na niya to nakita pa. Pasado 5:00 na nang makauwi siya at naabutan ng nagdadalang taong si Jemaya na nakaupo sa loob ng improvised nipahat na ginawa nila ni Vergel 1 taon na ang nakakalipas. Nasa pagitan ng matatayog at matatabang puno ng mangga ang nasabing nipahat. Kaya napaka-presko roon lalo na kapag hapon. Dumagdag pa ang malawak at magandang taniman na nasa bandang kanan na kitang-kita mula roon. Alam rin lamang naman kasi ang pinakabakod nila kaya tanaw na tanaw pa rin ang nasabing taniman.
Yun nga lang, sa katulad ni Jemaya na buntis at nasa probinsya, kaya hindi maganda kung mananatili sa labas ng bahay kapag ganoong oras. Napakamot ulo tuloy ang matangkad na lalaki pagkakita sa kanyang asawa. Oh, Gemma, mahal. Paggabi na talaga, bakit nandiyan ka pa sa kubo? Hindi ka ba nilalamok dyan? Malamang eto, hinihintay ka. Ay naku Vito, sa palagay mo tatambay-tambay lang ako dito para sa wala? Napailing na lang ang lalaki sa pagiging sarkastika ng kanyang asawa na pagkalaon ay lumabas ng kubo at lumapit sa kanya habang hinihimas-himas ang bilugang tiyan. Oh, ano yung dala mo mahal? Itong nasa bag ko. Mga damit kong lalaban sana, tapos itong mga nasa supot, ulam natin ngayong gabi. Yun na to mahal. Paborito nyo ni... teka, nasa si Jevy? Magagabi na ba? Baka nasa galaan pa yun ha? Gamit ang nguso ay tinuro ng buntis ang kinaroroonan ng panganay nilang anak. Nang mapalingon siya sa direksyon kung saan naroon ang malawak na taniman na hindi sa kanila, ay nakita niya rin ang batang lalaki na ikinukulong na ang mga alaga nilang manok. Kaba, nagsisipag ang Kuya Vito ko ha? Pagkaabot niya sa asawa ng supot na naglalaman ng tuna, ay sa kanya tinawag ang panganay na anak na tuwang-tuwa naman nang makita siya. Paglapit ni Jevy na kaagad nagmano at yumakap, ay sabay-sabay silang naglakad hanggang sa makapasok na sa loob ng bahay. Paglapag ni Vito ng bag sa kawayang sofa, ay umupo rin siya rito bago magsalita ulit. Sa susunod, huwag na kayo magpapaabot ng ganitong oras sa labas ng bahay ha. Lalo ka na mahal. Alam mo namang malapit ka ng mga anak. Mamaya mapagtripan ka ng mga, alam mo na. Kalala mahal, napadaan dito si Manoy kanina dahil mangungulekta siya ng mga basura. Si Manoy? Yung mabahong may saltik na yon? Baka mabaho ka naman dyan sa tao. Ang bait-bait nun eh. Meron siyang ibinigay sa akin oh. Ito oh. Ipinakita ng buntis ang pulang tela na nakahulma ng maliit na parisukat. Ano yan? Carmen de Guerra. Ito yung mga pinapadibli sa damit ng sanggol pag nakasuot na. May bala ng baril to sa loob at maraming bisa to. Sa ngayon, habang di pa ako nanganganak, ako muna magsusuot. Kapag lumabas na yung baby natin, sa kanya ko naman ito ililipat. Napakibit-balikat na lang si Vito habang pinagmamasdan ang Carmen de Guerra, kaya nang napansin siya ng babae ay nagpatuloy to sa pag-i-explain. Hindi mo to alam, mahal? Maraming bisa to, no? Pangontra sa usog, pangontra sa buntis, kontra sa sakit ng gawa ng mahika, kontra sa palipad hangin, kontra kulam at sa sakit na gawa ng masasamang elemento. Alam ko naman ang tungkol dyan. Ikaw naman mahal oh. Pali, kaya wag mo na masyado minamaliit yung si Manoy ha. Ang bait-bait kaya ng tao, kala mo ba? Okay, sige na mahal. Hindi ko naman siya minamaliit no. Hindi lang talaga ako tiwala sa kanya eh. Kaya huwag ka masyadong makikipag-ugnayan doon. Dahil marami akong naririnig tungkol sa kanya eh. Alam mo naman ang mga tao dito sa atin, masama o mabuti ang gawin mo, kahit alin sa dalawa, palaging may masasabi ang mga tao sa iyo. Ulila na yung taong yun, kaya magpasalamat na lang tayo. Buti nga siya, naisipang magbigay nito eh. Samantalang iba, puro chismis at paninira lang ang alam sa buhay. Hindi na muna umimik si Vito. Sumandal lang siya sa kawayang upuan habang ang buntis niyang asawa ay nagtungo na sa kusina at nagsimulang magluto ng kakainin nila para sa hapunan. Pero bago yon ay pinagtimpla muna ni Gemma ang asawa ng kape. Samantalang si Jevy naman ay nagtungo sa banyo para maghugas ng katawan. Narumihan din kasi siya matapos ang pagpapakain sa mga manok at pagbabalik sa mga to sa kulungan. Pagkatapos magtimpla ni Jemaya at maibigay ang kape sa asawa niya, ay nagsimula na nga siyang magsaing.
Pagkakuha naman ni Vito sa kape ay tumayo siya kaagad at saka lumabas ng bahay para isara ang kanilang mga bintana. Pagkatapos ay nagtungo siya sa likuran para puntahan ang alaga nilang asong si Brutus. Isang malusog at lalaking aso na pinaghalong itim at puti ang kulay. Matapos niyang amu-amuin ng aso, ay tinanggal niya na ang pagkakatali nito at saka pinatakbo sa loob ng bahay para pansamantalang makisalamuha sa kanilang pamilya. Ganon din kasi palagi ang ginagawa nila tuwing gabi dahil halos kasabay din nilang kumakain ng aso. Bantay rin kasi ito ng mag-iina sapagkat lingguhan lang kung umuwi si Vito dahil stay-in siya sa trabaho. Maya-maya pa ay nagtungo na rin siya sa loob ng bahay pero sa likod na siya pumasok kung saan mas malapit. May pinto kasi roon sa pagitan ng kusina at banyo. Naabutan niya ang asawa na nagluluto ng kanilang ulam habang hinihintay ang sinaing. Umupo na sa tapat ng dining chair at doon tinuloy ang pagkakape habang pinagmamasdan lang ang asawa sa ginagawa nito. Hindi niya pinakikialaman si Jemaya sapagkat hilig talaga nito ang magluto noon pa man. At alam niyang kapag tinulungan niya ito ngayon, ay magagalit lang to sa kanya. Pasado 7:00 ng gabi, ay sabay-sabay at masayang naghapunan ng kanilang pamilya. Pinagsaluhan nga nila ang sinabawang tuna at ang ilan ay prito naman na kahit ang aso nilang si Brutus ay naligayahan dahil sa masarap na luto ni Jemaya. Nang matapos na silang kumain, ay kaagad inayos ng buntis sa mga pinggan para hugasan. Tumulong ang panganay niyang anak dahil ito ang routine nila palagi. Si Vito naman, matapos may sara ang pinto ng likod bahay nila, ay isinama na sa labas si Brutus para naman dumumi. Habang dumudumi ang aso ay lumibot lang ng tingin ang matangkad na lalaki sa paligid ng kanilang bahay. Nagmamatsyag siyang mabuti hanggang sa mga liwanag ng mga kabahayan na hindi kalayuan sa kanila. Naalala naman kasi niya ang mga napag-usapan nila kanina ni Manang Angie. Hindi na niya ito sinabi sa asawa sapagkat ayaw niyang ma-stress pa to, lalo na at ilang araw na lang ay manganganak na ito. Panginoon, ingatan niyo po palagi ang mag-iina ko. Nang matapos ng dumumi si Brutus, ay tumahol-tahol na ito na parabang kinakausap siya. Dahil doon ay napangiti siya sa alaga at kinausap na nga ito habang hinihimas-himas sa ulo. Brutus, bantayan mo si Jemaya ha, saka si Kuya Jevy, pati ang bagong miyembro ng pamilya natin. Kapag wala ko, ikaw magiging tagabantay nila ha. Saka niyo ulit inamo-amo ang aso na tuwang-tuwa at nagkakakawag pa ang buntot. Naantala lang siya sa pakikipag-usap sa alaga na makarinig ng mga nagtatakbuhan mula sa hindi kalayuan. Sinundan niyo ng pagsulpot ng 9 na kalalakihan na galing sa kabilang dulo ng eskinita. Dahil doon ay tumahol si Brutus pero pinigilan niya ito sapagkat nakilala niya ang isa sa 9 na kataong tila nagmamadali at mukhang papunta sa poblasyon. Berhel, Tol, bakit kayo tumatakbo? Ano meron? Nagpatuloy ang 8 tao sa pagtakbo papunta sa poblasyon habang ang lalaking tinawag niya ay huminto at lumapit. 5'7" ang taas nito, matangos ang ilong, mahaba ang pilik mata, sakto lang ang hubog ng katawan. Gwapo kung titingnan pero meron itong malaking itim na balat sa kaliwang bahagi ng noo. Siya ang kababata ni Vito na si Vergel. O Tol, parang nagmamadali kayo ah. Saan ba kayo pupunta? Hoy Tol, yung tatay ni paring Justin natin, nahimatay raw dun sa malapit sa simbahan ng poblasyon. Tinawag kami para magpatulong eh. Alam mo namang may kabigatan yung si Mang Luloy. Nagsama na ako ng maraming lalaki para siguradong mabubuhat kagad. Hala, bakit daw nahimatay Tol? Yun nga eh. Hindi ko pa rin alam ang eksaktong nangyari pero wag naman sanang malala. O paano? Babalitaan na lang kita bukas, Tol. Mayon na muna kita dyan, ha? Sige. Mag-ingat kayo, ha?
Nang mawala na sa paningin niya ang kaibigan ay bigla na lang sumagi sa isipan niya ang sinabi kanina ni Manang Angie tungkol dito. Hindi niya kasi talaga maisip na ang pamilya ni Vergel ay may kaalaman tungkol sa mga gawaing may kinalaman sa hindi pangkaraniwan. Nakakilabot ano? Kaya maglagay ka ng pangontra sa asawa mo. Manghingi ka roon sa kababata mo. Ang alam ko, yung lolo ng ni Vergel ay antingero. Oh, gulat na gulat ka naman dyan. Hindi mo alam? Inday ko po. Naturingan kang kababata ng tao tapos hindi mo alam ang tungkol dun sa tao? Anong klase ka? Hindi niya rin naman sinabi sa akin na antingero pala ang tatay niya. Sa bagay, hindi rin naman kasi ako nagtatanong. Wala pa rin sana siyang balak pumasok ng bahay kaya lamang ay tinawag na siya ni Jemaya dahil pasado 8:00 na rin ng gabi. Bago pumasok ng bahay ay iniwan na ni Vito si Brutus sa nipahat na nasa pagitan ng dalawang malalaki nilang puno nilang mangga katapat lang ng bahay. O Brutus, tsaka muna ha. Bantayan mo kami dyan habang natutulog kami. Hinalikan niya ang aso sa noo habang kumakawag-kawag ang buntot nito. Pagkatapos noon ay naglakad na siya papasok sa loob ng bahay. Pagkasarado ng pinto ay kaagad bumungad ang asawa niyang buntis dahil nadinig din pala nito ang ingay sa labas ng kanilang bahay. Nakita rin pala kasi ni Jemaya na kausap niya ang kababatang si Vergel. Parang narinig ko ang boses ni Vergel. Siya ba yung kausap mo kanina? Hindi ko masyadong namukaan eh. Mahina na kasi yung ilaw dyan sa poste. Oo. Si Vergel yun, mahal. Yung tatay daw ni paring Justin, si Mang Luloy, nahimatay daw eh. Malapit dun sa simbahan ng poblasyon. Pupuntahan nila at bubuhatin para dalhin sa ospital. Ala, ano kaya nangyari kay Mang Luloy? Hindi pa rin nila alam kaya bukas pa may babalita yon. Huwag mo nang pakaalalahanin yun, mahal. Dahil baka may stress ka lang at makasama pa yan sa baby natin. Hindi pa man natatapos ni Vito ang sinasabi ay nakarinig na sila ng alulong ng iilang aso sa hindi kalayuan. Nang saglit na sumilip sa bintana para tanawin si Brutus ay hindi naman niya ito nakitang umaalulong. Pero nakamatyagang aso sa direksyon na pinanggagalingan ng ingay. Kinandado na niya ulit ang bintana at hinawi paloob ang kurtina. Pagkatapos noon ay nag-sign of the cross siya at pabulong na nagwika. Diyos ko, ingatan nawa niyo na si Mang Luloy. Ay nako Vito mahal, nakakatakot naman talaga. Tumatiming pa yung alulong na aso sa nangyari ngayon kay Mang Luloy. Hindi ba ganun pa naman yon? Kapag may umaalulong na aso ibig sabihin may Makinig ka. Ayos lang si Mang Luloy, mahal. Ito naman oh. Huwag magsalita ng ganyan. Sana nga maging maayos lang siya. Diyos ko, Panginoon. Napa-sign of the cross na rin ang buntis. Isama na lang natin siya sa panalangin. Pagkatapos sabihin yon, ay inakag na ng lalaki ang kanyang asawa at nagtungo na nga sila sa kanilang silid para manalangin at matulog. Makalipas ang ilang oras, habang nahihimbing ang mag-iina ni Vito, ay napabangon siya at nagpunas sa banyo. Nang matapos ang umihi, ay marahan siyang naglakad pabalik sa kanilang kwarto, subalit nang nasa sala na, ay narinig niya ang pag-ungot-ungot ni Brutus na nasa nipahat. Tila may kung anong kinatatakutan ng aso, kaya hinawi niya ang kurtina at sumilip sa bintana. Doon ay nakita niya ang isang pamilyar na nilalang na nakatayo sa harap ng nipahat. Ito ang palaboy sa simbahan na binigyan niya ng barya noong hapon. Oh, anong ginagawa niya rito? Paano niya nalaman ang bahay ko? Ha? Natigilan na siya sa pagsasalita nang biglang lumingon sa gawin niya ang nasabing palaboy at sa isang kisap mata ay nakatayo na ito sa harapan niya. Gulat na gulat si Vito at hindi halos makakilos matapos makita ng harapan ng palaboy. Doon niya lang din napagtanto na babae pala to
dahil noong nabangga niya sa tapat ng simbahan ay hindi niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Pagkakita niya sa tila natuyong buhok ng babaeng palaboy pati ang mga mata nitong namumula ay napatras siya ng bahagya bago kabadong nagsalita. Paano kang nakapasok dito? Hindi tumugon ng kanyang kaharap. Nanatili lang tong nakatingin sa kanya ng matalim habang abot tenga ang ngiti. Sinundan niyo ng kaluskos mula sa pinto ng bahay galing sa labas na si Brutus ang may gawa. Umuungot-ungot pa rin to na tila ba nagpupumilit na buksan ang pintong nakakandado upang makapasok. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka nga rito, pakiusap. Wala akong ginagawa masama sa'yo ha. Huwag ang asawa ko, huwag ang pamilya ko. Katulad kanina, hindi pa rin tumugon ng babaeng palaboy at nanatili lang na nakatingin sa kanya ng matalim, habang abot tenga pa rin ng ngiti. Nagpatuloy rin ang pagkalaykay ni Brutus mula sa pinto dahil gustong-gusto na nitong makapasok sa loob ng bahay upang matulungan ng kanyang amo. Bigla na lang kasing hindi naikilos ni Vito ang buo niyang katawan, kaya naman ang kilabot ay mabilis na gumapang sa buo niyang pagkatao. Simula sa paanan ay mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang pagkatao, paakyat sa tuhod, na pumunta sa tiyan at dibdib, dahilan upang mas lalo siyang makaramdam ng pagpapanik. Bumilis ang tibok ng kanyang puso hanggang sa tila may mga maliliit na dagang nagkakarerahan na roon na animo ay nag-uunahang makalabas. Nang mamalagi sa kanyang batok ang tensyon ay napahabol hininga na si Vito. Mabuti na lang at naramdaman niya ang mainit na kamay ni Jemaya na sinundan ng magkakasunod at mahihinang pagsampal sa kanyang mukha. Mahal ko, nananaginip ka, mahal ko. Pagdilat ng mga mata ay napayakap kagad si Vito sa kanyang asawa na kita pa rin ang pag-aalala sa hitsura ng mukha. Pawis na pawis siya dahil sa pangyayari. Kaya naman kaagad kumuha ng pamuna si Jemaya at ibinigay sa kanya. Pinapangungot ka kaya? Naulong ka at nasigaw. Hindi ko pa nadinig ang pag-uungot-ungot ni Brutus sa labas at pag-iingay niya. Hindi pa ako magigising eh. Salamat na lang din sa aso natin. Ganun na lang din ang pagkagulat niya dahil ang aso ay nakita niya rin sa panaginip. Kaya habang tila wala pa rin sa wisyo ay napaisip na lang si Vito kung panaginip lang ba talaga ang nangyari o parte ng katotohanan. Dahil sa nangyari ay hindi na tuloy dinalaw ng antok ang mag-asawa. Nang 4:30 na ng madaling araw, tumayo na lang ang lalaki para magpakulo ng mainit na tubig. Pagkatapos noon ay napadungaw siya sa pinto at sinilip si Brutus. Brutus, salamat ah. Pagsapit ng umaga, pagkatapos magkape ay nagpaalam muna si Vito sa asawa upang makibalita kay Vergel kung ano na ang nangyari sa tatay ni Justin na si Mang Luloy. Dahil hindi niya makita mga to sa kubong tambayan ng mga manginginom, kaya nagpasya siyang magtungo na lang muna sa palengke para na rin bumili ng maiuulam nilang mag-anak ngayong tanghalian. Pagdaan niya sa simbahan ng poblasyon ay napatingin siya sa sinasabing parke kung saan nakitang walang malay si Mang Luloy. Dahil tuloy doon ay bigla na lamang pumasok sa isip niya ang babaeng palaboy na nakasalubong niya kahapon at napanaginipan na rin. Wag naman po sana, Diyos ko po. Napa-sign of the cross na naman siya matapos makaisip ng hindi maganda. Pagkatapos noon ay nagtuloy-tuloy na nga ang lalaki papuntang Talipapa sa tindahan ni Manang Angie. Doon ay eksaktong naabutan niya na naman ng kababata na kausap ang ginang habang nagtatanggal ng hasang ng tilapia. Magandang umaga, Vito. Mabutit maaga ka rito. May kukwento tong kaibigan mo tungkol doon sa tatay ni Justin, si paring Luloy ko. Tol, magandang umaga. Magandang umaga rin sa'yo. Makikibalita nga rin sana ako sa'yo, Tol Vergel. Ano bang nangyari kay Mang Luloy? Sana siya ngayon...
Saka nasa na ngayon si Justin? Pagkasabi niyang yun, ay kitang-kita ang lungkot sa mukha ng lalaking kausap. Ayos lang ba si Mang Luloy? Sad to say, tol. Nakakalungkot ang nangyari kay Mang Luloy. Si Justin, wala pa akong balita kung nasaan eh. Ano nga nangyari, tol? Huwag mo na akong bitinin. Inabot muna ni Manang Angie ang biniling isda ni Vergel at pagkatapos ay kumuha na to ng isda para naman kay Vito na nagpatuloy naman sa pag-uusisa. Alam mo bang hindi kami halos nakatulog ni Jemaya? Tapos ipinagdasal pa namin sila paring Justin tsaka si Mang Luloy. Ano ba nangyari? Kwento mo na nga dyan sa kaibigan mo, Vergel, para naman makatulog na yan. Umeki muna ng ubo ang lalaking may matangos na ilong bago magsalaysay. Nakinig naman si Manang Angie habang nagtatanggal ulit ng mga hasang na isda. Ito nga ang sabi-sabi. Bago raw mawalan ng malay tao si Mang Loloy, nakasalamuha muna niya yung palaboy doon sa malapit sa simbahan. Sabi ng mga nakakita, parang pinagtatabuyan daw ni Mang Loloy yun. Tapos, yun, mga ilang minuto lang, nag-collapse na siya. Diyos ko po, mahapaging langit. Nakakatakot na talaga ang palaboy na yon. Kaya dapat tinuhuli na yon eh. O kaya tinataboy dito sa lugar natin. Ganyan na ganyan din yung balita sa katabing baryo natin. Totoo nga siguro ang bali-balita. May samang kukulam yung palaboy na yan. Paano naman po nila itataboy yun? Baka mamaya ang mga opisyal naman na magtataboy ang mapagbalingan. Napalingon si naman ng Angie at Vergel kay Vito na tila natameme dahil sa narinig nito. Muli na naman kasing sumilay ang matinding takot sa kanyang pagkatao matapos malaman ng sanhi ng pagkawalang malay tao ni Mang Luloy. Dahil doon ay tinapik siya ng matalik na kaibigan. Hoy tol, ayos ka lang ba? Parang namumutla mo ka mo. Ho? Ayos lang ako. Matanong ko lang, nasan na ngayon si Mang Loloy? Nagising na ba siya? Bakit di kaya natin puntahan at tanungin para makasiguro tayo kung totoo yung tungkol sa palaboy? Kanina mga 6:00 ng umaga dumaan dito si Justin. Sinabi niyang wala na raw ang tatay niya. Kaya hindi ko alam kung saan na nagpunta yung kaibigan niyong yon. Dahil sa sinabing yun na matandang ginang ay mas lalong nagalala ang matipunong lalaki para sa buhay ng kanyang mag-ina. Sumagi pa naman sa panaginip niya kanina ang tungkol sa babaeng palaboy. Bukod doon, hindi niya rin alam kung panaginip nga ba yun o totoo nang dumalaw sa bahay nila ang nasabing palaboy. Pinaghalong lungkot at takot ang naramdaman niya matapos malaman ng balita. Lungkot para sa pagkamatay ng ama ng kanyang kaibigan at takot para sa babaeng palaboy na baka nga may dalang sumpa na maaari ring mangyari sa kanyang mag-ina. Hindi natuloy sila napakali dahil doon. At habang nagpapatuloy ang kwentuhan ay wala na rin siya sa wisyo kaya naman hindi na niya narinig pa ang ibang usapan. Tila nagising na lang siya na mag-aya na si Vergel sa kanya na sumabay sa paglalakad pa uwi. Nang makapagpaalam na magkaibigan kay Manang Angie ay naglakad na sila palayo sa palengke. Paglabas ng simbahan ng poblasyon ay nagpatuloy ang usapan ng dalawa. Bigla kasing naisip ni Vito ang tungkol sa pangontrak kulam o kung anumang sumpa. Tol, may tanong lang sana ako. Ano yun, tol? Tungkol ba sa tatay ni Justin? Wala na akong alam na ibang impormasyon eh. Mamaya siguro dalawin na lang natin. Total, wala ka naman trabaho ngayon, di ba? Nakalive ka para paganda ng panganganak ni Jemaya. Oo, pero hindi naman tungkol doon ang tanong ko eh. Nasabi kasi kahapon ni Manang Angie na ang tatay mo pala may lahing antingero. Totoo ba yun? Hindi mo kasi nasabi sa akin yun eh. Sa tagal na magkakilala tayo. Ngayon ko lang talaga nalaman. Promise. Hindi kaagad nakaimik si Vergel. Huminto lang to saglit at pinagmasdan ng matalik na kaibigan. Tungkol ba ron? Pasensya na tol ha. Hindi ko rin naman kasi alam kung importante bang sabihin yun eh.
Alam mo na, kung po pwede sana, manghihingi ako ng kung anumang pangontra para sa anak at asawa ko. Kahit wag na ako, tol. Gusto ko lang makasiguro na maging ligtas sila, lalo na ngayong mga anak na si Jemaya. Ganun ba? Bakit naman kailangan mo ng proteksyon? Dahil ba sa mga nababalitaan mo ngayon? Oo, tol eh. Kahapon kasi, nakasalumuha ko yung sinasabing palaboy. Kaya kinakabahan ako. Tapos, napanaginipan ko pa siya kaninang madaling araw. Hindi ko nga sigurado kung panaginip lang ba talaga yun o totoong dumalo siya sa bahay. Kinakabahan ako para sa mag-iina ko. Kaya makikiusap sana ako sa iyo, tol, na bigyan mo sila ng pangontra. O di kaya naman manggabayad ako. Pero tol, wag mo naman sana banggitin sa misis ko tungkol doon ha. Tungkol doon sa palaboy. Baka kasi mas stress yun at mahirapan sa panganganak eh. Napabuntong hininga si Vergel saka nakangiting hinarap ang kaibigan bago magsalita ulit. Masalamat ka, kaibigan kita. Tara, dumaan muna tayo sa inyo para maihatid mo muna yung isda. Tapos saka tayo magpunta sa bahay para makahingi ako sa tatay ko ng mabisang pangontra. Naku, maraming salamat, tol ha. The best ka talaga. Napayakap pa siya ng maigpit sa kaibigan at pagkatapos noon ay naglakad na sila papunta sa bahay ni Vito. Matapos ang saglit na kumustahan ay umalis din kagad ang magkaibigan dahil hinatid lang talaga nila ang nabiling ulam. Nagpaalam na rin si Vito sa kanyang asawa na baka manananghalian na lang siya sa kaibigan. Hindi nila sinabi ang tungkol sa pagpapagawa ng pangontra sapagkat gusto rin ng matipunong lalaki na sorpresahin ang kanyang may bahay patungkol dito. Bukod doon ay hindi pa rin masyadong nagkukwento si Vergel dahil patungkol sa nangyari kay Mang Loloy dahil na rin sa bili ni Vito. Nang marating na nila ang bahay ni Vergel ay nagtaka nga si Vito sapagkat hindi naman niya nakita roon ang tatay ng kaibigan. Tol, nasaan pala si Tatay Pasio? Ang tagal ko na rin kasing hindi siya nakikita eh. Ngayon ko lang naalala parang ang sabi mo nung nakaraang taon nagkasakit siya. Nandito lang si tatay sa kwarto. Tingnan mo. Tumayo ang lalaking matangos ang ilong at hinawi ang kurtina ng silid kung saan niya sinabing naroon ng kanyang tatay. Mula sa nasabing silid ay umalingasaw ang mabahong amoy pero tiniis ito ni Vito dahil ayaw niyang ma-offend ang kaibigan. Hibit balikat siyang sumunod at sumilip sa nasabing silid kung saan niya nakita si Tatay Pasio. Nagkulat pa siya sapagkat ibang-iba na ang anyo nito kumpara noon. Masyado nang nangungulubot ang balat na matanda. Dilat na dilat ang mata na animo ay hindi kumukurap at nangingitim din ang ilalim noon. Sobrang payat din ito na lubog ang muka at halos butot balat na lang ang katawan. Pinagmasdan niyang mabuti ang Ginoo at naisip niya talaga na hindi na to nahinga. Mabuti na lang at lumapit si Vergel at saka to kinausap. Day, nandito po si Vito. Kinukumusta ka? Dahan-dahang bumaling sa gawin ni Vito ang Ginoong nakaupo lang sa isang sulok habang animoy naglalagutukan ng mga buto at mababali dahil sa pagkilos nito. Napangiwi tuloy ang matipunong lalaki habang pinagmamasdan ng tatay ng kanyang kaibigan. Pagkatapos noon ay napaisip din siya bigla. Paano pa ako magagawa ng pangontra ni Tatay Pasio kung ganyan ang kalagayan niya? Naantala lang ang pagmumuni-muni niya nang ayain na siya ng kaibigan papunta sa kabilang silid. Tol, hindi mo sinabi sa akin na nangihina ng tatay mo. Bakit kaya hindi natin siya dalhin sa manggagamot? Okay lang yun si tatay. Ganon talaga siya kung minsan Ganyan talaga ang mga antingero. Dahil sa dami ng laban nila, lalo na sa spiritual battle kaya ganyan. Ha? Sigurado ka ba, tol? Oo, promise tol. Huwag ka mag-alala. Tinuruan naman ako ni tatay na gumawa ng mga pangontra kaya magagawan ko rin sina Jemaya at mga anak mo. Magbibihis lang ako tapos
Pupunta tayo dun sa likod bahay namin. May papakita ko sa iyo. Nagkibit balikat na lang ang lalaking may matipunong pangangatawan bago sumunod sa kanyang kaibigan pagkatapos na makapagpalit ng damit. Pero ang totoo, sa likod ng kanyang isipan ay punong-puno siya ng tanong. Hindi niya naman madirektang questionin ng kaibigan dahil naiilang siya. Bigla na lang din kasing nag-iba ang galawan at asal ni Vergel pagkarating nila sa bahay nito. Parang merong kakaiba sa kaibigan niya na hindi niya rin ma-explain sa sarili. Pagdating sa likod bahay ay pumasok sila sa likod kubo na mala style bodega. Pagbukas pa lang ni Vergel sa maliit na pinto ay nakaramdam na kagad na mabigat na puwersa si Vito. Puwersang nakakakilabot kaya naman pasimple siyang napayakap sa sarili habang sinisipat ang loob ng nasabing kubo. Oh, bakit nakatayo ka pa riyan? Tara na rito sa loob, tangik! Ha? Sorry naman. Nang nasa loob na sila ng madilim na kubo ay mas lalong tumindi ang kakaibang kilabot na nararamdaman ni Vito. Mas trumipli pa ito nang makita niya ang kung anong nasa loob ng masindihan ni Vergel, ang mga gasera at kandila. Napupuno ang kapaligiran ng mga aparatos na may kinalaman sa mga hindi pangkaraniwang gawain. Sa kanang gilid ay nakakita siya ng mga garapong iba't iba ang laki at may lamang iba't iba ring kulay ng likido. Ang ilan sa mga ito ay may ugat-ugat na kung anong halaman na nasa loob. Sa kaliwang gilid naman ay napansin niya ang mga abubot na nakasabit. Nakita na siya ng ilan sa mga ito. Sa mga napapanood niyang palabas at ilang mga taga sa baryo na may suot. Kaya naman naisip niyang ito na nga marahil ang pangontrang sinasabi. Sa lamesang nasa gitna kung saan naroon ang mga gasera at kandila ay makikita naman ang iba't ibang klase ng bato, panali, gunting at kung ano-ano pang tools. Pasensya ka na tol ah. Nakakilabot naman dito. At saka ngayon ko lang nalaman na may ganito pala kayong silid. Ako rin naman noon eh. Hindi ko alam ang lugar na to. Kasi hindi naman ako pinahihintulutan ni tatay noon. Saka katulad mo, ganyan din ako nung una tol. Nung unang beses akong turuan ni tatay. Humarap kay Vito ang kanyang kaibigan at seryosong tumitig sa kanya kaya kinabahan siya. Pasensya ka na kung matagal ko itinago sa iyo tungkol sa amin ni tatay. Ang akala ko rin naman kasi talaga alam mo na dahil hindi ka naman nagtatanong nun sa akin eh. Huwag ka sana magalit o magtampo ha. Bakit naman ako magagalit na magtatampo? Maintindihan naman kita kung meron kang pinoprotektahan. Ganun rin naman siguro ako kung magkataon. Salamat tol ha. Sige, sisimulan ko na yung paggawa. Pagkatango ni Vito ay pumuwesto na nga ang kanyang kaibigan sa tapat ng mesa kung saan naroroon ang mga kagamitan. Kumuha ito ng mga gamit at saka nagsindi ng kandilang itim at inilapag yun sa gitna ng mesa. Kasama ng mga naipon niyang mga gagamitin sa pagbuo ng pangontra. Nakamasid lang ng tahimik si Vito sa ginagawa ng kanyang kaibigan. At habang pinagmamasdan si Vergel, hindi pa rin siya makapaniwala dahil may husay din pala talaga ito, lalo na nang marinig na niyang magbigkas ng mga salitang ngayon lang yata niya narinig. Habang binibigkas pa ng lalaking may matangos na ilong ang mga kataga, ay nakaramdam na naman si Vito ng kakaibang kilabot. Kilabot na nagsimulang gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa mamalaki sa batok. Napahima siya sa bahaging yon pero nanatili ang tingin niya kay Vergel na patuloy na rin sa kung anong orasyong binibigkas nito. Sa ibabaw ng triangulo ang kataas-taasan. Sa ikalawang triangulo ang tagapagmana. At sa kanang triangulo ang tagapagpalaganap. Kwintas ng panangga. Ikaw ay magbubunga at magbibigay lakas. Nagpatuloy pa si Vergel sa pagbibigkas sa mga salitang hindi nauunawaan ng kanyang kaibigan hanggang sa biglang namatay ang mga kandila at gasera sa paligid.
Ang nananatiling nakasindi ay ang kandilang itim na nasa mesa. Makalipas ang ilang minuto nang matapos na sa paggawa ng nasabing pangontra, ay kaagad nilingon ni Vergel si Vito na hindi man nagpapahalata ay nakakaramdam na ng takot. Tol, eto na. May pangontra na ang mag-ina mo. Maraming salamat, Tol, ah. Hindi na halos natapos ang pagsasalita ng lalaking matipuno ang pangangatawan sapagkat mula sa loob ng bahay ay narinig nila kung paanong sumigaw si Tatay Pasyo. Napatingin ang dalawang magkaibigan doon bago muling nagwika si Vito na kita sa mukha ang pag-aalala. Tol, baka kung ano nangyari kay Tatay Pasyo? Huwag ka maglala. Ayos lang siya. Ganyan talaga si tatay eh. O sige na, ihatid mo na muna yung mga pangontra na yan kay Jemaya. Ako nang bahala kay tatay. Sigurado ka? O tol, sige na. Dahil doon ay walang nagawa si Vito kundi lisanin ang bahay ng kaibigan. Habang naglalakad siya pauwi sa kanilang bahay, ay hindi maiwasang mapatitig siya sa nasabing pangontra na ginawa ni Vergel. Hindi niya rin mawari pero napakabigat ng pakiramdam niya sa nasabing kwintas na may patulis na bato bilang pendant. Sa sobrang kilabot pa nga na nararamdaman niya ay nabitiwan niya to dahil parabang nakarinig siya ng nakakatakot na bulong ng dyablo mula rito. Ano ba tong pakiramdam na to? Dapat maging masaya ka, Vito, dahil nakagawa ang kaibigan mo ng pangontra. Dali-dali niyang dinampot ang nasabing bagay at naglakad hanggang marating niya ang tapat ng simbahan ng poblasyon. Habang nakatingin siya sa matandang simbahan ay napatingin ang matipunong lalaki sa street vendor. Nakaramdam kasi siya ng biglang gutom. Oo nga pala, nakakalimutan ko. Hindi pa nga pala ako nanananghalian. Pasaway din tong si Vergel, oh. Ang sabi, doon kami sa kanila manananghalian eh. Eksaktong pagkatapos siyang bigkasin ng mga salitang yun ay naaninag niya ang babaeng palaboy na nanlilimos ng makakain sa isang street vendor. Oh, siya yung babaeng yun ah. Natigilan na siya sa pagsasalita dahil lumingon sa gawin niya ang nasabing palaboy at nang makita siya nito ay tila ba nanlaki ang mata ng babae at mabilis na tumakbo palayo. Napakunot ng noo si Vito at dali-daling sinundan ng palaboy. Ang kaso nga lang ay bigla na lang tung nawala. Napabuntong hininga na lang siya bago balikan ng street vendor at bumili ng pagkain para may pantawid sa kumakalam niyang sikmura. Pasado 4:30 ng hapon. Matapos siyang makabili ng merienda at ulam ng kanyang pamilya para sa hating gabi ay dumiretso na siya kagad pauwi ng kanilang bahay. Nang malapit na ay natanaw niya kaagad ang asawa subalit sa halip na si Jevy ang kasama ni Jemaya, ang nagbabasurang si Manoy ang naroon at masayang nakikipagpalitan ng kwento. Kunot noo siyang pumasok sa lumang gate at padabog tong isinara, dahilan para mabaling ang atensyon ni Jemaya at Manoy sa kanya. Tumayo kagad ang Ginoo na hawak ang sako ng mga luma at sira-sirang kahoy. Humarap siya kay Vito at yumukod. Magandang hapon, Vito. Inintay kita kasi sabi ni Jemaya, ako raw magbibigay mismo sa'yo nitong Carmen de Guerra para ikaw rin may pangontra. Natigilan na ang lalaking nagbabasura dahil tinapunan siya ng masamang titig ng matipunong lalaki. Dahil doon ay tila batang tumiklop na lang siya sa isang sulok habang bitbit pa rin ang sako ng sira at lumang kahoy. Nang mapansin niyo ni Jemaya ay sinamaan niya rin ang tingin ng asawa bago lapitan at mahinang kurutin. Bakit ganyan ka kung makatingin kay Manoy? Nagmamagandang loob na nga yung tao eh. Mayos ka nga. Di ba nagsabi naman na ako sa'yo na ayaw ko nandito yung basurero na yan? Mahal naman. Wala akong tiwala sa pagbumuka niyan.
Ano mga ang boses mo, mahal? Huwag ka naman ganyan. Jimaya, Vito, sige alis na ako. Ito, kukunin mo yung ginawa kong pangontra para meron ka rin. Hindi na pinatapos ni Vito ang pagsasalita ng lalaking basurero dahil kaagad niyang kinuha ang hawak nitong Carmen de Guerra. Pagkatapos, muli niya tong sinamaan ng tingin. Napatras na naman si Manoy dala ng pagkailang pero pumagitan na naman sa gitna nila ang babaeng buntis. Maraming salamat, Manoy, ah. Sige, pwede ka nang umalis. Kapag kailangan mo ng mga kahoy na panggatong, magsabi ka lang, ha. Sige, salamat ulit sa'yo. Ingatan nyo yan lalo na ngayong uso mga palpadangin. Nasa paligid lang ang mga taong nagtatangkang gumawa ng masasama sa atin. Sasagot pa sana si Vito pero naglakad na palayo ang lalaking basurero. Nang mawala na to sa kanilang paningin ay nauna nang maglakad papasok ng bahay ang babaeng buntis habang tinatawag ang panganay niyang anak na naglalaro lang pala sa bandang likuran ng bahay kasama ang kanilang aso. Halata sa boses ni Jemaya ang pagkainis dahil sa hindi magandang inasal ng kanyang asawa laban sa nagmamagandang loob na si Manoy. Napapailing naman si Vito na sinundan ng asawa habang hawak ang Carmen de Guerra na binigay ni Manoy kani-kanina lang. Nasa bulsa na niya naman kasi ang pangontrang ginawa ni Verher. Pagpasok niya sa loob ng bahay, naabutan niyang nagdadabog-dabog na ang babae habang naguhugas sa mga pinggan sa kusina, katulong si Jevy. Kita ang sama ng loob sa mukha niya, kaya napabuntong hininga na lamang si Vito habang naglalakad palapit sa asawa. Mahal, concern lang naman ako. Kaya ako nagsalita ng ganun kani-kanina sa dami ng mga nangyayari. Masyado lang ako nag-aalala, lalo na ngayong manganganak ka na. Concern? Wala ka namang sinabing ni isa sa mga nangyayari. Kundi pa nga ako nagtanong kay Manoy kanina, hindi ko malalaman na patay na pala si Mang Luloy. Sabihin yun. Nagpunta na kayo rito kanina ni Verhel. Wala man lang kayong nabanggit. Napapuntong hininga ang lalaking matipuno habang pinagmamasdan ng kanyang asawa. Nag-aalala rin kasi siya dahil baka kung mapano to. Si Jevy naman ay naiilang sa mga magulang kaya tumigil siya sa pagtulong sa ina at tumakbo papunta sa kanilang kwarto. Huminahon ka lang naman, mahal. Dahil baka mapano yung anak natin. Hindi namin sinabi ni Verhel dahil ayaw namin mag-alala ka at baka mapano pa yung bata. Ang totoo niyan, mahal. Nagpagawa ako ng pangontrang kwintas kay Verhel. Ito, tingnan mo. Tumigil si Jemaya sa paghuhugas ng pinggan at nilingon ng asawa na tahimik na inabot ang supot na naglalaman ng karning baboy pati ng kwintas na sinasabing pangontra. Lumapit ang babaeng buntis sa katahimik na kinuha ang supot na naglalaman ng uulamin nila ngayong gabi. At pinagmasdan ng kwintas na may parehabang pendant. Pinagawa mo yan kay Verhel? Ngumiti lang si Vito bilang tugon habang napangiti na rin ang babaeng buntis na napawing bigla ang galit. Sige mahal, tumalikod ka. Isusot ko sa'yo. Sige. Kaagad tumalikod ang babae pagkalapag niya ng supot ng karne sa lababo. At nang isusot na ang kwintas sa kanyang likuran ay biglang nagtatatahol si Brutus. Napabaling tuloy ang atensyon nila roon hanggang sasabay nang napunta sa pintuan ng mag-asawa kung saan nakita naman nila si Manang Angie na nakatayo sa gate. Oh, Manang Angie, napadaan ho kayo. Wala na po kayong tinda? Pinabantay ko muna sa pamangkin ko saglit dahil may gagawin kami mga kababaihan sa simbahan. Magandang hapon po, Manang Angie. May kailangan po ba kayo? Pasok po muna kayo at ipagtitimpla ko kayo ng kape saglit. Ay naka, hindi na buntis. Sasabihin ko lang sana kay Vito na nahuli na ng mga opisyal yung palapoy. Nandun ngayon, nakadetino sa barangay hall.
Talaga po, Manang Angie? Oo, sige na. Baka hanapin ako ng mga kasamahan ko eh. Maiwan ko na kayo riyan ha. Mag-ingat ka sa panganganak mo. Sige po, ingat po. Nang mawala na sa paningin nila si Manang Angie, ay napakunot noo ang babaeng buntis habang nakatingin sa kanyang asawa. Tapos sa palaboy na sinasabi ni Manang Angie. Ay nako, wala yun mahal. Ikaw nang bahala kung anong gagawin mong luto sa ulam natin ngayong gabi ha. Pupunta lang ako saglit sa barangay hall. Huwag na kayong lalabas ha, magdidilim na. Hindi na nagawang makaalma ni Jemaya dahil nagtungo na kagad si Vito sa likod ng bahay at pinakawalan si Brutus. Nang aamuhin na niya ang noo nito ay bigla na lang itong tumakbo palayo sa kanya na tila ba merong kinatatakutan. Hindi na lang niya ito pinagtuunan ng pansin sapagkat nagmamadali na rin kasi siya. At nang makapasok na ang aso sa loob ng bahay ay nagmamadaling lumabas ng bahay si Vito. Nawala na rin tuloy sa isip niya ang pagkabit ng kwintas na pangontra sa kanyang asawa. Pagdating niya sa barangay hall ay naabutan niya roon si Justin na umiiyak. Lalapitan niya sana yon para kausapin kaya lang ay may mga ibang kasama ang kanyang kaibigan at paalis na rin ito. Sayang, di ko nalapitan si Justin. Di bale, dadalawin ko na lang siya sa lamay ni Mang Luloy. Nang makita niyang kakaunti na lamang ang tao ay pumasok siya. Nakiusap siya sa isang bantay na silipin ang nababalitang palaboy na siyang may kinalaman sa pagkamatay ni Mang Luloy at sa babaeng buntis sa katabing baryo. Nang makita niya to sa maliit na kulungan ay marahan siyang lumapit at pinagmasdan to mula sa sulok na tila ba sinusuri ang buo nitong pagkatao. Sinala niya kung ito nga ba ang babaeng palaboy na sinasabing nagbibigay sumpa at siya ring dumadalaw sa kanyang bahay. Totoo ba sinasabi nila tungkol sa'yo? Hindi nagsalita ang babaeng palaboy. Nagsumiksik lang ito sa isang sulok nang makita siya at napalingon sa kanya. Nagtataka man ay hindi na yun pinagtuunan ng pansin ni Vito. Nagpatuloy siya sa pagtatanong sapagkat gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Gusto niyang makakuha ng sagot para kahit papaano ay mabawasan ang bagabag sa kanyang puso. Ikaw ba talaga ang dahilan ng pagkamatay ni Mang Luloy? Pati nung babaeng buntis sa katabing baryo? Umuungot-ungot lang ang babae habang umiiwas ng tingin sa kanya na parabang takot na takot. Napansin na niya yun kaninang hapon nang makita niya to sa tapat ng simbahan ng poblasyon. Sumagot ka. Uy, babae, kinakausap kita. Naalala mo pa ba ako? Binigyan kita ng pera nun. Tinulungan kita. Bakit ba nagawang gambalain pa kami sa bahay, ha? Anong pakay mo sa akin o sa asawa ko? Pagkatapos kitang bigyan ng limos, ganito lang igaganti mo sa akin, ha? Sumagot ka. Nakikita mo ba to? Inilabas niya ang kwintas sa pangontra at pinakita sa babaeng palaboy. Nakita mo ba tong pangontra laban sa'yo, ha? Hindi ka na makakalapit sa amin ng asawa ko. Naudlot siya sa pagsasalita sapagkat nang mapalingon sa kanya ang babaeng palaboy ay mas lalo lantong nagimbal sa takot na parang nakakita ng halimaw. Umiyak-iyak ang babae at mahinang nakiusap sa kanya na umalis na. Kitang-kita matinding takot sa mukha nun kaya naman nagtaka na rin si Vito. Kung ganun, natatakot ka rito sa hawak kong pangontra. Ibig sabihin epektibo tong ginawa ni Berhel para sa asawa at anak ko. Natigilan na naman siya sa pagsasalita matapos magbigkas ulit ng babae na halata pa rin sa tono ng boses ang takot. Sinabi pa ng babaeng palaboy na inutusan lang siya ng kung sino para limusan si Vito pati na rin ang iba pang biktima na namatay at wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng mga ito. Anong sinabi mo? Sino nag-utos sa'yo na manglimos ka sa akin o kay Mang Luloy at sa nauna mo pang biktima? Ano? Sumagot ka! Dahil doon ay mas lalong nahintakutan ng kawawang palaboy. Lumakas ang pag-iyak nito at nagmamakaawa na umalis na siya dahil takot na siya.
Sinabi niya na lang na hindi niya kilala kung sino ang nag-utos pero ang natatandaan niya ay may malaking itim na balat to sa noo. Ikaw pa ngayon ang natatakot dahil meron na akong pangontra laban sa'yo, ha? Sinasabi ko na sa'yo to habang maaga pa. Kung anong plano mong pagbibigay ng sumpa sa mag-ina ko, hindi ka magtatagumpay. Humiyaw ng humiyaw ang babae kaya napilitan na lang si Vito na lumabas at iwanan na ito. At habang lumalabas si Vito, ay nagtataka siyang napaisip sa sarili. Sino naman tangang mag-uutos sa kanya? Napakamot na lang siya sa ulo nang maalala ang nag-iisang kilala niyang tao na may malaking itim na balat sa noo. Imposible namang siya. Ang dami na talagang manluloko sa panahon ngayon, no? Kaakaurat na. Pagkasabing yun, ay nagpatuloy na siya sa paglalakad hanggang mapadaan na sa eskinita kung saan ay aandap-andap ang ilaw sa poste. Pasado 6:00 na ng gabi at madilim na ang paligid. May mga poste mang may mga ilaw sa kanilang lugar, kaya lang ay hindi rin naman lahat ay gumagana katulad na lang ng nadaanan niya sa eskinita pauwi sa kanilang tahanan. Noong hindi pa lumalaganap ang balita tungkol sa babaeng palaboy na naghahasik ng sumpa nito sa mga taong mahihinga ng limos, ay hindi naman nakakaramdam ng takot si Vito kahit pa ginagabi siya sa daan. Pero ngayon, pakiwari niya ay merong kung anong mabigat na presensya ang nakamasid sa kanya. Kaya habang tinatahak ang eskinita, ay palingon-lingon siya sa kung saan-saan. Ay nako! Bisit naman, oh. Ginuha niya sa bulsa ang pangontrang ginawa ni Vergel at saka to pinalupot sa kanyang kamay habang nagpapatuloy sa paglalakad. Nang malapit na siya sa poste ay biglang namatay ang ilaw doon at nagtagal yun ng ilang segundo. Nang bumalik ang ilaw ay laking gulat ni Vito sapagkat nandoon na si Manoy na nangangalkal ng mga basura sa gilid mismo ng poste. Kutya! Kaya hindi maganda kutob ko sa taong to eh. Parang aswang na ewan eh. Halak ka, baka mamaya siya yung nag-utos dun sa babaeng palaboy ah. Habang naglalakad palapit sa poste kung saan naroon si Manoy ay biglang sumilay ang kaba kay Vito. Dahil tuloy doon ay hindi na niya namalayang nakatingin na sa kanya ang lalaking nambabasura. Oh, Vito, mukhang kinagabi ka yata ngayon ah. Saan ka magagaling? Hindi na halos na ituloy ng Ginoo ang pagsasalita sapagkat bigla siyang napatingin sa likuran ng lalaking malaki ang katawan. Pagkatapos noon ay bigla siyang sumeryoso ng pagmumuka na ikinakunot naman ng noo ni Vito. Bakit kanya ka kumakatingin ha? Tasya nang binigay kong pangontra sa'yo. Ha? Pangontra? Biglang naalala ni Vito ang Calmin de Guerra na naiwan niya pala sa lamesa sa kusina. Nasa bahay. Naiwan ko. Tsaka meron naman akong mas mabisang pangontra. Itong gawa mismo ni Vergel, ng kaibigan ko. Mas sigurado ako rito kaysa sa mga bigay-bigay mong walang kasiguraduhan. Nanlaki ang mga mata ng lalaking nambabasura pagkakita sa kwintas na parehabang nakapalupot sa kamay ni Vito. Pagkatapos noon ay muli na naman siyang napalingon sa likuran noon na siyang naging dahilan ng kanyang pagkatakot. Naku, Vito! Alisin mo yan! Ikapapahamak yan ng pamilya mo kapag hindi mo yan tinapon! Dahil sa sinabing yon ni Manoy ay nanggalaiting bigla ang lalaking may malaking pangangatawan. Kaya nakuyom nito ang mga kamay sa inis. Mas lalo yung nadagdagan ng biglang higitin ng mambabasura ang kwintas. Mabuti na lang ay naiiwas niya ito. Gago ka ba? Bakit mo inihigit sa kamay ko? Gusto mo bang masirang pangontra, ha? Hindi ang pangontra. May sumpayan ng pangkukulam. Mapapapamak ang pamilya mo dyan. Akin na yan. Itapon mo yan. Bago ka pa lukupan ng sumpa. Nagpumilit si Manoy na agawin ang nasabing kwintas.
Subalit dahil sa mas malakas at mas matipuno ang kanyang inaagawan ay wala siyang nagawa. Hindi na rin nakapagtimpi pa si Vito. Nasapak niyang bigla si Manoy na humandusay sa basurahan na pinagkakalkalan niya ng basura kanina lang. Natauhan din naman si Vito pagkakita niyang dumugo ang gilid ng labi ng kanyang sinapa. Pero pinangunahan pa rin siya ng pagkainis dito kaya hindi siya natinag. Kasalanan mo yan. Sinasabi ko na sa iyo, Manoy, ha. Wala akong tiwala sa iyo. Simula sa oras na to, ha, huwag ka nang lalapit sa asawa ko. At huwag ka na rin pupunta sa bahay. Kapag nakita pa ulit kita, hindi lang yan ang matitikman ng basurero ka. Nagmamadaling naglakad palayo si Vito pero narinig pa niya ang mga huling sinabi ni Manoy bago siya makalpas ng iskinitang yon. Hindi mo siya totoong kaibigan dahil kung totoo siya sa'yo, hindi niya ipapahamak ang buo mong pamilya. Gago! Magbasura ka na lang! Huwag kang makialam sa buhay ng may buhay! Dala ng pagkainis ay patakbo siyang umuwi ng bahay at hingal na naabutan ng kanyang asawa na nakatambay sa pintuan kasama si Brutus. Mahal, bakit parang hingal na hingal ka? Tumakbo ka ba? Ganyan ang mukha mo. Wala to, mahal. Nasaan pala si Jevy? Kumain na ba kayo? Natigilan na siya sa pagsasalita matapos mapansing wala na sa kamay niya ang kwintas na ginawa ni Vergel. Putya naman talaga, oh. Oh, bakit na naman at bigla-bigla ka nalang nagmumura dyan? Yung kwintas na bigay ni Vergel, eh. Kinuha, ibig ko sabihin, nahulog. Tumakbo kasi ako. Iniwasan ko si Manoy, eh. Tila nagduda ang babaeng buntis sa kanyang asawa pero hindi na niya to inusisa muna. Sa halip ay inaya na lang niya itong pumasok sa loob ng bahay para makakain na ng hapunan. Pinigil na ni Jemaya ang asawa na hanapin ngayong gabi ang nasabing kwintas kundi ipagpabukas na lang. Naiwan naman sa labas ng bahay ang aso nilang si Brutus na hindi mapakali at nakatingin lang sa labas ng bahay. May tila ba kung ano itong kinatatakutan na ang nakapansin lang ay si Jeffy. Kaya habang nasa kusina sila at kumakain ng hapunan ay biglang na-open ang batang lalaki ang kakaibang ikinikilos ng kanilang aso. Ayon pa sa bata ay parang may kung ano tong kinatatakutan kaya nagkatinginan na mag-asawa. Naalarma na rin si Vito pero ang totoo hindi niya ipinahalata sa mag-ina ang takot na kanyang nararamdaman. Pagsikain na kayo. Ganyan talaga mga aso kapag gutom. Pakakainin ko na lang yung si Brutus para manahimik. Pagkatapos ng hapunan ay kagad pinagpahinga ni Vito ang kanyang mag-ina. Siya na rin ang naghugas ng plato at nagpakain sa aso. At habang inahatid niya si Brutus sa kubo ay kita sa mukha nito ang pagkabalisa. Tama nga ang anak niya na parang merong kinatatakutan ng kanyang aso. Dito ka lang Brutus ha, babantayan mo ulit kami. Lalo na mag-ina ko. Para kapag labas ni baby, may bago ka ng kalaro ha. Pumungot-ungot lang ang aso at pasimpleng nagwagwag ng buntot nito. Pero halata pa rin ang takot na nararamdaman. Dahil doon ay naisip na lang niyang patulugin ang aso sa kanilang sala kahit ngayong gabi lang. Natuwa naman si Jevy nang makita ang alaga nilang tila nakampante na. Mabilis na sumapit ang oras. Eksakto 12:00 ng hating gabi ay pasimpleng bumangon ng kama si Vito sapagkat hindi talaga siya madalaw-dalaw ng antok. Nagtungo siya sa kusina at nagtimpla saglit ng kape. Kung minsan kasi kapag nagkakape siya sa gabi ay mas nakakatulog pa siya ng mahimbing. Kaya naman hindi siya makatulog ay dahil sa paulit-ulit na paglalaro sa isip niya ang sinabi ng babaeng palaboy kanina sa barangay hall patungkol sa nag-utos sa babae na merong balat sa noo. Pati na rin ang mga sinabi ni Manoy kanina. Hindi mo siya totoong kaibigan dahil kung totoo siya sa'yo, hindi niya ipapahamak ang buong pamilya mo. Lang yan naman talaga oh. Ano bang pinagsasabi ng mga yun? Bakit naman gagawa ng masama si Vergel sa pamilya ko?
Baka yung palaboy na yon at si Manoy ang magkasabwat. Hindi pa man siya tapos sa mahinang pagsasalita, ay napansinan niyang biglang umangat ang tenga ni Brutus na pagkalaon ay biglang bumangon sa pagkakahiga mula sa kawayang sofa. Pinagmasdan niya lang ang aso habang umiinom ng kape, hanggang sa biglang nagngalit na to na tila ba merong naririnig o nakikita mula sa labas ng bahay. Dahil doon ay tumayo ang matipunong lalaki at nilapitan ng aso para pakalmahin, dahil baka magising din ang asawa at anak niyang natutulog. Brutus, ano ba yun ha? Hinimasimas niya ang ulo ng aso pero nanatili lang tong nagngangalit habang ang tingin ay nasa pintong nakasara. Nang mapalingon doon si Vito ay napansin niya sa pinakababa na merong anino ng kung ano mula sa labas ng bahay. Dahil doon ay kabado niyang nilapag ang kape sa lemisita at saka naupo sa tabi ng aso habang nakamatsyag sa kung sino mang nilalang ang nasa labas ng kanilang bahay. Nagpatuloy ang aso sa panggagalaiti hanggang sa maisipan niyang magtungo sa kusina at kinuha ang butcher's knife nilang niluluma na ng panahon. Nang gumalaw ang anino sa labas ng bahay ay doon niya nakumpirma na tao ang naroon, sapagkat hugis ng paa at ulo ang kanyang naaninag. Pagkalaon ay biglang kumahol ng ilang ulit si Brutus kaya napilitan na ring magsalita ni Vito. Demonyo ka, sino ka? Ang lakas ng loob mong tumungtong sa bahay ko ah! Lumakas din ang pagtahol ni Brutus hanggang sa lumapit na to sa pinto at galit na pinagtatatahol ang tao sa labas ng bahay. Kapag ako lumabas dito, siguradong hindi ka sasantuin ng pantaga ko. Demonyo ka! Huwag ang pamilya ko! Dahil sa sinaping yon, ay marahang napatras ang nilalang na nasa labas ng bahay hanggang sa merong kumalansing mula sa harap ng bahay. Hindi na rin nakapagpigil pa si Vito. Kahit natatakot, subalit para sa kapakanan ng pamilya, ay binuksan niya ang pinto mula sa likod bahay at inikutan ng kung sino mang taong nakatayo sa pintuang nasa harapan. Sumunod din naman ang aso at nang makarating na sila, ay ganun na lang ang pagkagulat niya nang makita si Virgel na nakangiti sa kanya. Ha? Virgel? Tol, anong ginagawa mo rito? Nautlot na siya sa pagsasalita pagkakita sa parehebang pendant na nasa sahig. Iiwan ko na lang to rito. Nakakalimutan mo kasi tol eh. Pagkasabing yun ay unti-unti nang nagsumiksik sa isipan ni Vito ang mga sinabi ng babaeng palaboy kanina, pati na rin si Manoy. Kung ganun, totoo yung sinabi ng babaeng palaboy? Ikaw yung nag-utos sa kanya at nagbibigay ng sumpa? Pero bakit tol? Yung babaeng buntis sa katabing baryo na walang kasalanan, dinamay mo? Bakit si Mang Loloy? Ba't pati ang pamilya ko? Sa tingin mo, basta ko na lang gagawin yon ng walang kasalanan ng isang tao? Lahat kayo may kasalanan sa akin. Tumahol ang aso pero nang titigan lang yun ni Virgel ay biglang tila naging maamong tupa at nagtago sa likod ng kanyang amo. Pagkatapos noon ay seryoso at mabagsik niyang hinarap ang kaibigan. Huwag ka na magmaang-maangan pa, Vito. Matagal ko nang gustong gawin sa'yo to eh. Ang pahirapan ka. Hindi ka pwedeng maging masaya. Ha? Ano sinasabi mo? Ano pong nangyayari sa'yo at nagkakaganyan ka? Awawala rin ang lahat sa'yo. Dahil sa mga narinig na yon, ay biglang nangibabaw ang pagmamahal ni Vito para sa kanyang pamilya. Ang takot na nararamdaman niya ay isinantabi niya bigla. Kung ano man ang galit mo sa akin, huwag mong idamay ang pamilya ko. Hindi ako papayag. Magkakamatayan muna tayo. Sinubukan niyang ambahan ng kaibigan ng hawak niyang butcher's knife pero nakaiwas to. At pagkalaon ay biglang tumakbo palabas ng kanilang bakuran. Tandaan mo sinabi ko sa iyo, Vito. Hindi ka magiging masaya. Hindi niyo may sisilang ang pangalawa niyong anak. Hayop ka, tol! Ano bang ginawa ko masama sa'yo para ganituin mo ang pamilya ko? Simula pa noon, naging mabuting kaibigan ako sa'yo. Dapat, nung si Jebby pa lang ang nasa tiyan niya, ginawa ko na to eh.
Hindi na dapat ako nagpadala sa pagiging mabuting kaibigan mo sa akin. Nagkaganito ako dahil inagaw mo ang babaeng gusto ko. Alam mong gustong gusto ko si Jemaya, di ba? Patayin ko ang anak mo ngayong gabi na to! Hindi na natapos pa ni Vergel ang pagsasalita dahil biglang dumating si Manoy. Sinabuyan siya ng kung anong hawak nito. Nabukol na rin kita, masamang mangkukulam. Hindi kita papayagan sa gagawin mo. Galit na pinagmasdan ni Vergel ang lalaking basurero habang si Vito naman ay hindi makapaniwala. Nagising na rin noon si Jemaya na nagbukas ng pinto. At nang makita niya ang tatlo ay ganun na lang ang gulat nito. Anong nangyayari rito? Bakit may hawak kang ganyan, mahal? Bago pa matapos ng babaeng buntis ang sinasabi ay kumaripas na ng takbo si Vergel palayo sa kanila. Hahabulin pa sana ni Vito ang kaibigan pero pinigilan na siya ni Manoy. Huwag mo na siyang habulin dahil kahit mapatay mo siya ngayong gabi, mas lalo lang mahirap mabuwag ang sumpang iginawad niya sa tahanan mo. Mabuti na lang palaging suot ni Jemaya ang Carmen de Guerra na ilang beses kong inurasyonan para mas maging matibay ang proteksyon laban sa mga katulad ni Vergel. Naglakad ang Ginoo papasok sa bakuran at ang nasa tapat na ng mag-asawa ay dinampot niya ang parehabang pendant na may sumpa na mangkukulam na si Vergel. Ginabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi mo tunay na kaibigan ng tao ngayon? Natigilan na sa pagsasalita ang Ginoo sapagkat bigla na lang nanakit ang tiyan ni Jemaya. Dahil doon ay nataranta ng husto si Vito. Natakot din kasi siya matapos maisip ang sinabi kanina ni Vergel tungkol sa pagsilang ng bata at nang makita naman yun ng lalaking mambabasura ay pinakalma niya ang matipunong lalaki. Huwag kang matataranta. Ako nang nagsasabi sa iyo, walang mangyayari masama sa mag-ina mo. Nandito ako, ang bantay mangkukulam niyo. Bakit mo ginagawa sa amin to? Wala akong pinakita mabuti sa iyo. Hindi gano'n ang prinsipyo ng pagtulong. May gawin man o walang kabutihan sa iyo ang isang tao, tutulong at tutulong ka nang walang kahit anong hinihinging kapalit. Isa pa, ito talaga ang obligasyon ko sa lugar na to. Matagal ng panahon na. Sige na, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Manganganak ng asawa mo. Agad nga nilang dinala sa bahay paanakan si Jemaya at sa biyaya ng Diyos, walang nangyaring masama sa kanya pati sa sanggol. Nakapanganak siya ng maayos at malusog ang bata. Sa paglipas ng mga araw ay kumalat nga ang balita sa kanilang lugar patungkol sa kagagawa ni Vergel. Kaya siniyasat ng mga opisyal ang kanyang bahay. Wala na roon si Vergel, subalit naiwan ang tatay na si Tatay Pasio. Na nakaratay sa upuan habang naluluha. Ang huli nitong sinabi sa mga tao ay patawarin ng kanyang anak dahil naligaw na to ng landas at ginamit sa kasamaan ang pangkukulam. Pagkatapos noon ay binawian na rin ito ng buhay. Makalipas pa ang mga araw, linggo at buwan. Hindi na rin nakita ni Vito si Manoy. Gusto niya pa naman sanang bumawi sa mga kasalanan niya rito. Gayunpaman ay lagi na nilang suot ang Carmen de Guerra. At sa tuwing nagsisimba ay pinabibindisyonan nila ito para mas maging epektibo laban sa kasamaan. Wakas! Ako ang inyong Lolo Paer at ito